Wala itong silbi. Walang silbi. Gusto ko ng lalaki. Hindi babae. Gusto kong maging tagapagmana ko ang isang apo. Diyos ko, Yanan, bakit mo ginawa yon? Ano po ba yun, ma'am? Hindi mo ba naiintindihan, Clayton? Itigil ang pagiging tanga. Noon pa man ay may lalaki na ang pamilya ko. Kalma ka na, ina. Ang mahalaga ay may kasamang kalusugan. Girl ay isang nakakainis. Sayang lang anak ko. Oo nga, nanay. Pag-iisip sa panig na iyon, tama ka. Anong sinasabi mo, Clayton? Vanessa, hindi man lang para bigyan ako ng lalaki doon. Isang batang lalaki para maging matagumpay na tao tulad ko, pare. Para sa akin hindi mahalaga kung lalaki o babae. Mamahalin ko kaya ang batang ito. Ayoko nang malaman pa ito. Kunin ang iyong mga gamit at umalis. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Ngunit, Clayton, alam mo bang wala akong mapupuntahan? Umalis ka na dito at tumalikod. Kayo lang ang kasama ko. Lalayo na si Vanessa. Ngayon, ano? Ano ba ang gagawin natin, anak? Glad na kuha ko ito. Ang konsultasyong ito sa doktor na ito. Hopefully matulungan niya ako. Ang daming sakit. Napakataas ng kanyang pagsasalita nila. Mrs. Alzira, oo, ako nga. Please, maaari kang pumasok. Maaaring umupo. Donna Alzira, salamat. Alzira Maranhao. Maranhao? Ay, Maranhao. Ano ang isang nagkataon? Pareho lang ng apelyido ng tatay ko. Doktor. Ano ang pangalan ng tatay mo? Clayton ng panahon. Pero, di ako nakatira sa kanya. Iniwan niya agad ang nanay ko nang malaman niya na nabuntis siya sa isang babae. Mrs. Doktor. Ay, hindi ito ang paksa ng konsultasyon kundi gusto ko pa malaman ng konti. Medyo na-curious ako. Ang aking ina. Pinalayas siya ng lola ko at tatay ko sa bahay. Pero hindi ito dumarating sa kaso. Pinalaki ako ng nanay ko ng maayos sa sarili niya. Tinuruan niya akong maging mabait na tao at nandito ako sa kinaroroonan ko salamat sa kanya. Tungkol naman sa resulta ng mga exams mo. Hindi, doktor. Ay, hindi mo kilala ang tatay mo, pero may kailangan akong ipagtapat sa'yo. Ako, ang babaeng ito, ang nagpalayas sa kanyang ina sa bahay buntis. At, alam ko, buntis siya noon. Babae iyon at gusto ko ng lalaki. Ako ang pumunta para kumbinsihin ang kanyang ama na ilabas siya. At iwan ka. Mali ako at ngayon alam ko kung gaano ako nagsisisi para dito. Pagkatapos, ikaw ba ang lola ko? Ako ito. Ako ang nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Kailangan ko nang kausapin mo siya, humingi ka ng tawad sa kanya. Nasobrahan na ako sa bayad. Lahat ng pagdurusang ito. Nagbabayad pa ako ngayon. Kailangan ko talagang humingi ng tawad sa kanya. Paano ko kausapin ang iyong ina? Ay nako. Pero, pumanaw ang aking ina kanina. Pero siya, tinuruan ako na patawarin. At hindi ka galit sa akin. Hindi ako galit sa iyo. Ang ganda ng puso mo. Tingnan mo, nagsisisi talaga ako sa ginawa ko. Tingnan mo, naniniwala ako na lahat ng bagay ay may layunin, di ba? Oo nga. Ang sa aking ina ay na ako ay magiging mabuting tao at tulungan ang iba.
Ngayon ako ay isang respetadong doktor dahil sa kanyang. Itinuro niya sa akin ang lahat. Lahat ng pinahahalagahan ko. Ang ginawa mo ay sa nakaraan. Nabigyan ka na ng leksyon ng buhay. At, pwede ba kitang yakapin? Malinaw na. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Pero mas masahol pa, ito ay buhay na hindi nagpapatawad.